Kahinaan ng Lakers at DeJounte Murray trade, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Gilbert Arenas ipinakita naman kung gaano kapangit ang opensa ng Lakers gamit itong sila Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Naayon pa kay Gilbert Arenas ay hindi niya nga daw alam kung anong play ang ginagawa ng Lakers. Pero hindi nga daw ito magiging maganda. Lalo at para kay Arenas ay meron daw ang Lakers na dalawang hindi shooter sa corner. At ito nga daw sila Jared Vanderbilt at Cam Reddish ay hindi nakakashoot. Kaya ibig sabihin daw ay makakapag-help defense ang Phoenix Suns. Paano na lang daw kung hindi sila gumamit ng pick and roll? Ay paano naman magiging open ang iba pa lalo at wala naman silang shooter? Na dahil kasi sa hindi mga shooter itong sila Vanderbilt at Cam Reddish. Kaya nagagawa ng kanilang bantay na iwanan sila sa corner at mag-help defense na lang. Biro pa nga ni Gilbert Arenas ay mas may opensa pa daw ang mga referee kesa sa Lakers. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Gilbert Arenas sa kahinaan ng Lakers. Na nahihirapan kasi ang katulad ni LeBron at Austin Reeves na magdala ng bola at gumawa ng play. Lalo at palaging may double team na dumadating sa kanila. Na kung ipapasa naman nila ang bola kay Vanderbilt ay maliit ang chance na pumasok ito lalo at 11% lang ito sa 3-point area. Habang si Cam Reddish ay meron lang 34% beyond the arc. Ang Lakers nga ay pang 23 sa NBA pagdating sa kanilang opensa na may offensive rating na 112. At pang 22 naman sila sa NBA pagdating sa 3-point percentage na may 35%. Na kung gagawin nga daw itong basihan sa ngayon sa NBA, ay hindi daw ito ang recipe para maging success ang kanilang kupunan. Pero ipinaliwanag naman ni Coach Darvin Ham kung bakit niya pinagsasabay sila Cam Reddish at Jared Vanderbilt. Lalo at para kay Coach Darvin Ham, ay kailangan daw ni Cam Reddish mag-step up sa kanyang shooting at tumira nga lang daw ito na may confidence. At kapag nakita naman daw nito na may space pa, ay wag daw itong magdalawang isip at atakihin nga daw nito ang rim. Na kapag nag-collapse na daw ang depensa at nasa paint na daw ito, ay subukan naman daw ni Cam Reddish na hanapin ang mga open man. At ganun nga din daw para kay Jared Vanderbilt. Na kapag nakuha nga daw nito ang bola either mag-dribble ito ng handoff para ibigay ang bola sa kanyang ka-teammate. Or itira daw nito ang bola at subukang kunin ang offensive rebound kapag hindi pumasok ang kanyang tira. Kailangan nga daw kasi ng Lakers na maglaro ng mabilis para magkaroon ng rhythm. Gumawa nga daw ng mabilis na decisions para mapuwersa ang mga bagay-bagay. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach Darvin Ham. Pero hindi nga ito ang nangyayari sa kanilang kupunan at nahihirapan silang gawin ito. Ang gusto kasi ni Coach Darvin Ham either shoot nila Cam Reddish at Vanderbilt ang bola. Or atakihin nila ang rim bago ipapasa naman nila ang bola sa mga open shooter. Na dito nga kasi inconsistent ang Lakers. Kaya kung hindi gagawa ng malalaking numero itong sila Davis at LeBron, ay mahihirapan talaga ang Lakers na manalo lalo at inconsistent ang mga role players ng Lakers sa kanilang shooting. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ayon pa sa report ay nagkaroon na daw ang Lakers at Hawks ng pag-uusap sa potential na DeJounte Murray trade. Handa na nga daw kasi itong Atlanta Hawks na i-trade si DeJounte Murray. Lalo at nakapagbigay na nga daw sila ng oras sa duo nila Murray at Trae Young sa kanilang backcourt. Pero ready na daw ang Atlanta Hawks na mag-move on para dito. Lalo at si DeJounte Murray nga daw ang kanilang ginagawang pang-akit sa palibot ng liga para i-trade. At ngayon daw ay nagkaroon na ng pag-uusap ang Lakers at Hawks. Na meron na nga daw silang palitan ng mga ideas para sa potential na trade dito kay DeJounte Murray. Kaya malaki talaga ang chance na makuha ng Lakers ang former All-Star na si DeJounte Murray bago ang trade deadline sa February. Malaking tulong nga ito para sa Lakers pag nagkataon. Dahil kayang ibigay ni DeJounte Murray ang gusto ng Lakers na mapa-scoring ball handler at maging defender sa kanilang backcourt. Ay kayang-kaya nga ito ni Murray lalo at nag-a-average din ito ngayong season ng 21.5 assists at 4 rebounds per game. At meron naman itong 46% shooting. Kaya ang malaking katanungan na nga lang dito ay sino ang handang ibigay ng Lakers para makuha si DeJounte Murray. Lalo at wala nga silang balak na i-trade ang maaalinman kana Austin Reeves, LeBron James at Anthony Davis. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.